Magandang hapon kasi hapon ko gagawin yung vlog na to. May gagawin tayo ditong speaker. Nakaraang linggo pa to din nila dito. So pinasingit. Tingnan natin kung magagawa natin. Ang problema nito, sabi ng may-ari, baka capacitor lang kasi may nagsabi sa kanya na capacitor lang daw ang problema. So tinisting namin, pag-tisting namin yan, no? Kung natin sa likod yung pinaka power niya. Andito sa likod kasi yung switch. Teka lang, sana ba? Hindi ko makapa. Yan. So nawala na yung ugong. Tama ba yung ano natin? Natanggal na pala yung speaker. Saglit lang ha. Kalas na kasi ito mga boss, gawa ng sinilip muna namin. Ibalik natin yung speaker. Ito yung speaker niya. Maiksi kasi yung maiksi yung linya. Ano ba yan? Maiksi ng linya ng speaker. Yan. So, try natin. Mapapansin nyo dito sa speaker niya, ugong lang oh. Tingnan nyo yung galaw nitong H niya. Yan. So, binuksan na namin to at ayan nga, kalas na kasi pina-estimate muna. Tanggalin na natin yung speaker. Sikip kasi ng speaker na saktuhan lang yung So, nakita ko dito yung 56 ohms na galang, judge natin. Sumabit. Yan. Yung 56 ohms dyan na resistor. Sana ba yun? Parang sunog na yan. No? Then, ito yung capacitor. Ito talagang medyo lobo na pero tingnan natin yan kung okay pa yan. Then, napansin ko dito, yung circuit niya kinalawang. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay checkin natin tong transistor. Kalasin muna natin, tapos yung capacitor, dilinisan natin yung Okay, cut na natin para mabilis tayo. Para madali lang yung video kasi kung tatanggalin ko lang naman yan. Pati yung capacitor. So ayan, nakalas na natin mga boss. Yung pinat lang natin para maiksi. Ito yung transistor niya. Isang B3090 saka D2061. Yung capacitor niya okay pa naman. Testerin na lang natin tong kung goods pa to or may shorted na dyan. Yan. So gamit tayo ng analog. Silaw na naman yung analog natin yan. So dito muna tayo sa B. Okay, good naman to. Yung D. Okay. Inuulit-ulit natin pag double check. So good naman pati Ang sunod natin na gagawin dyan ay linisan muna natin tong circuit na to, baka kinalawang. Tapos ayusin natin yung mga hinang dyan. Baka loose connection na o nadali na ng kalawang. Yun muna gagawin natin dyan. So matagal na proseso yan. Tsaga-tsagain muna natin paglinis. Yan mga boss. Okay mga boss, bali nalinis ko na to. Subukan natin ngayon kung kung uobra na or kung wala nang ugong. So plug ko na dito. Ganon pa rin. Maugong pa rin siya. So gagawin natin dyan ay magsusuka tayo ng voltahe. Tatanggalin na muna natin yung connection ng speaker. Tika lang, ilagay ko dito yung camera.
Mag voltage checking tayo pag ganyan mga boss. So naayos na natin yung loss dito. Ngayon, tiningnan natin itong capacitor kanina. Okay naman, ngayon sukatan natin yan dyan at saka dito kung meron siyang supply. Yan, alamin natin. So kailangan may establish muna natin na kung stable na yung supply niya, kung may supply siya dito sa split supply kasi ito negative at saka positive at saka ground. Kung meron supply dyan pareho, kabilaan, focus tayo dito sa amplifier section. Pero nung kinalas ko yan, habang kinalas ko yan, tapos chinik ko naman isa-isa, wala namang sirang transistor. So try nating saksak uli, tapos sukatan natin dyan. Okay, sukatin natin. Wala. Dito meron, balik rin natin. Yung kabila, may nasukat tayong 21. Tapos dito sa kabila, wala. So sundan natin yan. Bakit wala siyang supply dito? Baka may shorted o gamit tayo ng tester na analog. So nabunot na natin yan sa saksakan. Paalala sa mga huwag kayong magre-resistance kicking na nakasaksak pa yung appliances. Kailangan naka-unplug na. So check natin tong linya ng capacitor kung may shorted. So wala naman So possible na sira niyan, susundan natin tong mula dito, ayan. Tingnan natin tong diode kasi nasisira din tong diode na to eh. Ito. Tanggalin natin baka mamaya naglulus yan. Naka-encounter ako niyan mga boss, naglulus. O baka minsan hindi na rin umaabot sa hinang. Tanggalin natin. Kaya siya umuugong. Ito may nangyari din to na sabi ng may-ari dati. Pag nilalakasan daw ng tugtog saka umuugong. Possible na naglulus to dito. At nangyayari talaga to sa mga ganitong amplified speaker. Itong natin na mahirap tunawin. Patungan natin ng tingga. Kung hindi natin pinatungan ng tingga, hindi pa siya Ayun, natanggal na yung diode. So maiksi na kasi yung niya, yung paa niya. Ayan may design naman yan, negative at saka positive. So kung mapapansin nyo, yung positive dito, negative pala ito. Ito naman yung positive. Mukhang mukhang hindi nakakapit ng husto. So try natin yung kiskisin at saka ikabit ulit. Nangyari yan. So saglit lang. So kiniskis ko mga boss yung terminal niya para gumanda yung connection. Subukan nating ikabit dito kung uobra. Yan. Pero bago pala yan, testerin muna natin para makasiguro tayo na gumagana pa. Gamit tayo ng analog. Yan. Mas madali kasi makita pag analog kasi palo-palo lang. Ayan, gumagana pa naman siya. Balik na rin natin. Okay. So dito naman. Okay, gumagana pa siya. So balik tayo dito. Testing natin. Pinang na natin. Mixi lang kasi yung niya mga boss. Yan, lumampas na yung hinang dito sa ilalim. Okay.
Sukatin ulit natin. Sukatin ulit natin kung may masukat na tayo dito. So, meron na. Meron na. Subukan natin ikabit yung speaker. Kung meron pa ring ogong. Maiksing-maiksi lang kasi yung ano nito eh. Ayan. Ano ba to? May Bluetooth? Ah, wala. Yan lang pala na. So, try kong i-plug na uli. So, dapat ito ay pag ino natin, kakalabog lang na isang beses yung speaker tapos sa under na. Okay? Try natin ano. So, wala na. Try natin lagyan ng audio. Tika lang mga boss. Maghanap ako ng pang audio. So, ayan mga boss, gumagana na. Ikaw yes, pre. Yes, FM. Kunti pa. Yes, FM. Yes, FM. Yes, FM. So, ayos na. Ang naging problema niya talaga, yung ogong at saka yung corrosion sa board. Ngayon, yung corrosion sa board, ayos na. Nadali natin. So, sa mga encounter nito, hindi lang ako naka-encounter nito. Kahit kayo, baka balang araw maka-encounter kayo na ganitong trouble din. So, nakailang beses na akong encounter na ganyan. Basta marunong lang talaga magsukat ng voltahe, madali mong mahanap yung sira. Napakahalaga ng marunong ka mag-voltage checking. Pumiyok pa ako bago ka mag-repair. So, sa mga nagdi-DIY, paalala po, unahin nyo munang mag-aral ng basics ng electronics, voltage checking, pag-aralan yung mga pyesa bago mag hands-on. Pero nasa inyo pa rin naman yan eh, kung alin yung gusto nyo unahin. Pero kung paayo ko yung masusunod, yun ang i-advise ko sa inyo kasi mas maganda yung ganon. Okay, hanggang dito na lang yung vlog natin. Nakuha na natin yung problema. So, God bless po sa ating lahat.